Hingi muna tayo ng update mula sa Bureau of Internal Revenue. Una po sa lahat, June, ano po itong inilabas na Revenue Memorandum Circular number 74-2025 at ano ang kahalagahan nito sa Ease of Doing Business Act? Well, alinsunod dito sa Ease of Doing Business Act, ang Revenue Memorandum Circular or RMC number 74-2025 ay ang pinakabagong updated checklist of documentary requirements na nilabas natin para sa mga frontline registration-related services ng BIR. Kabilang dito yung pagkuha ng TIN, pagrerehistro ng negosyo, pag-update ng registration information at pagsasara ng negosyo. Layunin nito na mas gawing simple at mas mabilis ang proseso ng pagrerehistro sa BIR. Ang mga requirements ay binawasan at ginawang streamline upang hindi maging pabigat sa ating mga taxpayers. Halimbawa, bago pa man ang RMC na ito, tinanggal na natin ang requirement ng mayor's permit sa pagrerehistro ng negosyo sa BIR. Ito again bilang bahagi ng pagsunod sa ease of doing business sa pagsisimula ng negosyo. Ano naman, June, yung mga pagbabago dito sa bagong checklist kumpara doon sa old version nito? Dito sa update, nilinaw natin dito sa checklist yung mga ilang requirements na dati ay nagdudulot ng kalituhan o iba't ibang interpretation. Dahil yung mga iba, syempre minsan hindi natin nakikita at iba-iba yung nagiging tingin ng iba't tao kaya nagkakaroon ng confusion. So una dito na ginawa natin, kailangan may original na pirma o wet signature na tinatawag yung taxpayer kung may authorized representative na nagtatransact sa BIR. Pangalawa dyan, yung secretary certificate ay dapat pirmahan ng duly appointed corporate secretary. Hindi pwede yung pipirma yung assistant corporate secretary as a substitute. Para naman sa mga one-person corporation or OPC, ang kailangan ay written resolution at hindi board resolution. Clarification lang, June, meron bang particular requirements na idinagdag para sa specific taxpayer groups tulad ng self-employed, professionals o yung non-individual entities? Wala naman po tayong dinagdag na mga requirements para dito sa mga self-employed individuals, professionals at corporations. Nananatiling simple at streamlined ang requirements. Again, alinsunod yan sa prinsipyo ng ease of doing business na imbis na dadagdagan natin ng requirements ay titingnan natin kung paano mas magiging malinaw or paano pa natin babawasan ang mga requirements. Para mas lalong maunawaan ng ating mga kababayan, June, paano makikinabang ang mga bagong taxpayer, lalo na yung mga nagsisimula pa lamang ng kanilang negosyo sa updated checklist na ito at ano yung magiging epekto nito sa compliance ng maliliit na negosyo o yung MSMEs? Yung magiging epekto nito, mas magiging madali at malinaw ang pagrerehistro ng ating MSMEs at mga bagong negosyante dahil mas kaunti at simple na lamang ang mga hinihinging dokumento. Wala na rin itong bayad, inuulit natin, walang bayad ang pagrerehistro sa BIR. Of course, maliban yan dun sa kinakailangan na documentary stamp tax lang na 30 pesos lang naman para sa certificate of registration. Ibig sabihin, wala nang dagdag na gastos o requirements para makapagrehistro. Pinapayuhan po namin ng ating mga kababayan na siguraduhin muna na kumpleto ang kanilang requirements bago pumunta sa BIR para maiwasan din ang pabalik-balik at mapabilis ang proseso ng kanilang application. Kailan effective itong updated checklist, June, at paano ito ipapatupad dun sa mga district offices ng BIR? Simula po ito noong August 1, 2025, effective na ang updated checklist requirements at ipinapatupad na ito sa lahat ng ating BIR Revenue District Offices sa buong bansa. So disseminated na po yan at alam na po nila ito. Tungkol naman dun sa letter of authority na inilabas ng BIR sa top 15 contractors, ano po yung naging basihan ng ahensya sa pagpili sa mga ito? Ang naging basihan po, initial ay ang top 15 contractors na mismong isiniwalat ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa flood control projects. Batay dito, nagsagawa din tayo ng preliminary investigation ang ating mga examiners dahil napakalaki ng pondong inilaan ng bayan sa mga proyektong ito. Nahahanapan din natin ng sapat na basihan upang magsagawa ng tax fraud audit
laban sa kanila. Mhm. Ano ba yung saklaw nitong audit ng gagawin ng BIR at kailan inaasahang makukumpleto o matatapos ito? Ang mga contractors na, again, yung mga nabanggit, so saklaw yan definitely. At itong mga contractors ay isasailalim sa tax fraud audit kung saan na tututukan ng posibleng kaso ng tax evasion at iba pang obligasyon sa buwis. Yan lang nililinaw natin. Ang saklaw ng authority ng BIR ay matingnan kung talaga bang nagbayad sila ng buwis at kung may kinakailangan karagdagang buwis silang dapat bayaran. Hindi mahirap tayo makapagbigay ng timeline dahil ang BIR ay marami pang prosesong kinakailangan gawin na nakadepende ito sa mga dokumento na aming hihingin mula sa mga contractors at iba pang government agencies. Kaya nakasalalay din ang bilis ng proseso sa kanilang cooperation. Makakaasa naman kayo sa ating publiko na kaagad naming ilalabas ang aming mga findings at magagawa din natin yan at kung ano yung ultimately makikita natin, depende na kung anong magiging action natin. So sigurado yun, Com June, na yung findings nyo ay isa sa publiko para ma-ensure yung transparency at pati yung accountability ng contractors. Isasubmit naman natin yan dahil merong Section 270 na hindi namin kayang ipakita talaga lahat itong findings na ito, no? Pero oras na hiningi naman yan sa amin at ibibigay naman namin, hiningi na ito ng sa Senado at sa House of Representatives, ibibigay din natin yan at maaari namin itong ipresenta sa pamamagitan ng executive session. Pero sila, pwede nilang isa publiko yan at once na nakapagsampa na rin tayo ng kaso, kung meron man tayong makitang findings ng criminal case or criminal liability, sasampa tayo ng kasong kriminal sa Department of Justice and once na nasampa na yan, ay isa publiko na ang resulta ng aming pag-audit. Of course, pwede rin nating ilabas yan kung may pahintulot ang mismong contractor na in-audit natin. Ano sa palagay mo, Com June, na magiging epekto nito sa proseso ng public bidding para sa government projects? Marami, no? Ang una-una, ang mga contractors na hindi makakapagpakita ng tax clearance o updated tax clearance dahil hindi nagbayad ng tamang buwis ay hindi na makakasali sa public bidding ng mga proyekto ng ating pamahalaan. Mapipigilan din ang pagbayad sa kanila ng gobyerno para sa kasalukuyang proyekto dahil bago ka bayaran doon sa mga projects mo, kinakailangan ng tax clearance mula sa BIR or updated tax clearance. Kaya naman yan ang importante. Mm-hmm. Kung hindi makapagpakita ng updated tax returns at clearances yung contractors, ano yung agarang aksyon na gagawin ng BIR? Yun nga, no, kung makita na talaga yung mga findings natin at hindi talaga makapagpakita ng updated tax returns at clearance ang contractors natin, tapos makita natin na may mga liabilities talaga sila na dito lalo na sa mga proyektong ginawa nila na hindi naman tama ang pagkakagawa, ay maaari natin silang kasuhan ng tax evasion. Maaari din na yung maharang din ang kanilang participation sa mga darating na government projects. At again, pwedeng hindi sila mabayaran sa kanilang mga kasalukuyang proyekto. But again, limitado lang ang BIR sa tax obligation at hindi sa mga Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mm-hmm. Meron bang susunod na listahan, Com June, ng iba pang government contractor na isa sa ilalim din sa ganitong klaseng audit? Malaki ang pag-asa na madadagdagan pa ang mga isa sa ilalim sa tax fraud audit. Dahil again, itong unang 15 na to ay pauna lang to. Kami ay nagsasagawa ng parallel investigation at patuloy na susuporta sa investigation ng ating Pangulo at Senado at Kamara. So as the hearings go by, marami tayong nakikita. And doon din sa aming pag-audit, pagka meron din tayong nakikitang mga kinakailangan na mga kailangan pang i-audit dahil yung nag-enter into mga joint ventures with all these 15 corporations at yung mga iba-iba pang mga sasanga dyan ay iimbestigahan din natin. Mm-hmm. Nabanggit din, Com June, sa pagdinig sa camera na may tax deficiencies. Di umano yung mga contractor, yung mag-asawang Pacifico Discaya at Cesar Discaya. Ano po yung hakbang ng BIR tungkol dito at na-check po ba ang kanilang mga record?
na-check na natin yan. No? In fact, nagawa na natin yan even before na pumutok itong issue na to. Tinitingnan na natin dahil meron ng naunang reklamo laban dito sa mag-asawa at sa mga kumpanya. So, tinitingnan natin at malapit na rin tayong matapos sa sinasagawa nating audit sa kanila. Kasalukuyan, nakikipag-ugnayan kami sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang agad matapos itong aming audit. Kailangan lang namin suriin yung lahat ng posibleng datos para masiguro na kumpleto at tama ang aming findings kasi maraming information na kinakailangan kaming kunin. So, we have to make sure lang na kumpleto ito para talagang kung ano yung tax liabilities nila at kung ano yung potential criminal liability nila ay maisampa natin altogether. May tanong tayo, Com June, mula sa ating kasamahan sa GMA Integrated News na si Ivan Mayrina. Ano daw po ang isinasagawang investigasyon ng BIR sa mga opisyal ng DPWH na halos bilyon ang hinahawakang pera in the last 3 years? Nagsimula na rin tayo, no? Hindi lamang tayo naglilimit dito sa investigation natin sa mga contractors, kundi na rin sa mga nababanggit na mga personalities dito sa mga hearings na sinusubaybayan natin, whether sa House of Representatives or sa Senado. At nakikita natin, lumulutang na itong mga pangalan na to at malaki-laki yung figures. So, iniimbestigahan din po natin na sinisimulan na rin po natin ang investigasyon sa mga personalities na ito. Very busy as usual. Maraming salamat sa mga update mula sa Bureau of Internal Revenue, Commissioner June Lumagi.